subscribe. Masaya na ho tayo dyan, no? Ito na ho mga kababayan, itong si Enrile, meron nung banat itong si Lolo Enrile, no? Ano ho ba sabi niya mga kababayan, ang banat ho nitong si dating Senate President Juan Ponce Enrile, no amount of suspicion, criticism, accusation, charges, and investigation will really injure you if you are clear and innocent. Just keep your cool and present your evidence. Teka lang, parang meron ho atang mali dyan. Anong gusto nyo gawin itong si Vice President Sara Duterte? Hayaan niya lang, napabuying siya. Kahit anong paliwanag, kahit anong dipensang ilatang niya, binabanatan siya. Dagdag pa ho nitong si dating Senate President Juan Ponce Enrile, no need to lose your head, nor be noisy, or make spectacle of yourself. You only betray your weakness, you lose the game. That way, remember, we are a government of law. Naku, yari tayo dyan. Not of men. Temper your anger. Be brave but calm. Naku, sa nakalipas, parang hindi naririnig at hindi nababasa nitong si Juan Ponce Enrile ang kanyang mga sinasabi. Sa nakalipas na kulang-kulang 3 taon, Lolo Dinosaur, nanahimik ho itong si Vice President Sara Duterte. Kung ano-anong pambabarag ng ginawa sa kanya, hindi ho siya nagsasalita. Hindi ho siya nagre-react. Hinahayaan niya ho, yang si Tambaloslos, mga troll ni Lisa Araneta Marcos, pati kayo, sumali na rin dito sa issue na to. Si Marcos Jr., DOJ, lahat ho ng ahensya ng pamahalaan, binabarag ho siya, binibira siya, dinudurog siya sa nakalipas na kulang-kulang 3 taon. Ngayon sasabihin nyo, kailangan manahimik lang. Hayaan lang ang proseso. Kung malinis talaga, magpaliwanag, ilatag ang kanyang depensa. Loko-loko ba kayo, sir? Okay lang ho ba kayo? Baka nag-uulyanin na itong si dating Senate President Juan Ponce Enrile. Di nyo ho ba nasubaybayan ang ginawa ng ating Vice Presidente sa nakalipas na 3 taon? Sa nakalipas na 3 taon, nanahimik ho. Nanahimik ho itong si VP Sara. Kaya wala ho kayo sa posisyon para pagsabihan siya ng ganyan. Ngayon naman, kahit naman ho hindi nyo direct ang binanatan si VP Sara dyan sa mga litanya nyo na yan, rekta naman ho kay VP yan. Kaya naman, nakita nyo, malamang siguro tulog kayo sa nakalipas na 3 taon, kaya hindi nyo alam yung pinagdaanan ng Ali, kaya siya umabot doon sa punto na talagang napundi na siya sa galit, no? Yung tipong umuusok na siya, lahat na lang nanghihirap sa kanya. Tingin ko kung nandun lang sa punto na nagsasalita ng ganun si VP Sara, naku, pinaulanan niya na ng sampal. Ito mga kababayan, pakinggan na ho natin itong si Cap Dado Enrique. Umpisaan muna natin to, pabilisin ho muna natin yung mga numero na yan sa screen niya. Kung di lang ho kayo nakasubscribe, kung nakasubscribe daw kayo, huwag nyo nang pindutin yan. Kasi babalik na naman yan. Pinapabilis nga ho natin yung ikot, di ba? Goal natin, bago matapos tong taon, nasa 800,000 subscriber na ho tayo. Bago matapos tong taon. 800,000 subscriber. Game, malay ho natin, no? Hindi ho natin alam, baka bago matapos tong taon, 900,000 subscriber na tayo, no? At ilang push na lang, aabot na ho tayo sa 1 million subscriber. Game, umpisahan na ho natin to kay Cap Dado Enrique. Game. Ito ho yung pinaka-aabangan ng lahat. Iba ho kasing sumalansan tong si Cap Dado. At may I believe that intindihin yung tama at mali. Balik tayo sa armed forces. Okay. Naku, yan. Ang pagiging professional ng armed forces, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ko kayo, anong gagawin ko? Poproblemahin ko pa kayo, bawat isa sa inyo. Hindi na. Huwag kayong makialam na. Huwag na kayong makialam. Taong bayan, huwag kayong umasa na sa armed forces ninyo. Wala kayo sa armed forces ninyo. Wala na ho tayong aasahan dyan. Ba't kayo aasa dyan sa armed forces at sa PNP? Wala, wag na kayo umasa. Kasi parang umaasa ka sa isang bagay na hindi dadating. Mayayari kayo. Correct, no? correct. Paala kayo kung gusto nyong isipin kung ano yung tama at mali. At gusto ko lang sabihin sa inyo, kung hindi nyo naintindihan yung tama at mali, good luck sa inyo. No? Kasi 150,000 ang armed forces, 200,000 plus ang PNP, that makes you 350,000. 19 million ang taong bayan.
they can easily decide, palitan kayong lahat. Because you are unprofessional. You allowed yourselves to be used by a corrupt regime. Yun lang. Yun ang hard fact. You are allowing yourselves to be the instrument of suppression by using the Constitution na sinumpaan ninyo na yun ang inaabla namin. The Constitution is being trampled upon. Kaya we are standing up kasi yung Constitution na binigyan namin ng buhay, sinalbahin na. Binastos na. Yun. Yun yung problema. At kayo sa serbisyo, AFP-PNP, pag hindi nyo naintindihan yan, go ahead. Bahala kayo habang buhay. Hindi nyo naintindihan, go ahead. Doon kayo kumampi kay Marcos. Go ahead. Doon kayo kumampi kay Marcos. Kasi hindi kami natatakot tumayo sa katotohanan. Kami, 119 million Pilipino. Bawasan, iba sa inyo. Sige, 20 million sa inyo. May 100 million pa kami. Sige, kalahati inyo. 50 million kami. Okay lang. 50-50. Sige, fair fight. Ano gusto nyo? Civil war? Mga loko-loko. Kayo ng gobyerno, loko-loko. Gusto nyo umabot ang civil war? Loko-loko. Gusto nyo umabot ang civil war? Ay, nako. Hindi ko gugustuhin ang pamahalaan yan siguro. Kung nasa tamang katinoan pa itong si Marcos Jr., ngayong mga panahon na to, dapat to, kung nakikita niya yung mga palatandahan ni Kanga, nakita mo na yan, di ba, Brad? Kung 1987, nakita nyo na yan, 1986, nakita nyo na yung mga ganyang klaseng paggalaw sa karsada. Kaya dapat ngayon pa lang, ilinalatag nyo na yung mga escape route nyo dyan sa Malacanang. Kami, tinatayuan namin yung Constitution, tapos ngayon sasabihin ninyo, we are inciting, we are destabilizing, mga ulol. Ulol kayo. We are implementing the Constitution because kailan naging tama ang pagnanakaw? Kailan naging tama ang droga? Kailan naging tama yung katiwalian, yung abuso sa power? Na ang isang attorney na walang ginawang kasalanan, resource speaker, iko-contempt ng isang convicted. Puta! Grabe, no? Yun ho talaga yung nagpa-ignite, ika nga, sa damdamin ng ating mga kababayan na lumabas na ngayong mga panahon na to. Ang inang yan, na ang isang bossing niya, na isang leader, lumalabas, binigyan niya pa ng pagkakataon, mga tanga mga tanga talaga kayo, binigyan niya ng pagkakataon ang isang Sara Duterte na tumayo na maging isang leader, pinakita nyo pa, binigyan nyo ng pagkakataon, mag-shine pa yung tao. Tanga kayo mga bopol. Kung kinuha nyo sana ako advisor advice ako, bossing, mali yan. Mga putangin ninyo, mali yan. Tangin na ninyo. Bibigyan nyo ng pagkakataon si Sara Duterte sumikat. Tatayo yan. Hindi ko ba napapasa yun? Ang hihina ng kukote nyo. Hindi nyo ba nakikita? Tatayo yan. Kasi tignan nyo yung karakter. Tignan nyo. No? Pa-selfie-selfie yan. Tatay-tahimik yan. Pero tignan yan. Tatrabaho naman yan para sa bayan. Presidente. Utangin na. Kayo ang magmumukhang merong saltik pagka ginalaw nyo si VP. Ano ba yung pinagsisigaw? Gusto ko lang naman magtrabaho. Dinalala ko ng 32 million. Bigay nyo sa akin yung dapat na trabahuin ko. Walang problema. Ayaw siya patrabaho. Kailan ka ba nakita na dumamay sa tao na sa helicopter ka? Is that the best that you can do? Nakita na nandun ka sa gilid ng baha. Ayaw mo man lang lumusong. Ang natatakot kang basain yung sarili mo. Yung itlog mo mababasa. Hindi naman abot dun yung baha. Hanggang tuhod lang. Hindi nga hanggang ano lang Hanggang ano lang ni. Yung baha. Tapos ayaw mo lumusong. Yung kabila ng mga tao, isa na lang tawid, nandun ka na sa tao. Yakapin mo! Putang ina ka. Anong klaseng leader ka? Pamantalang ang isang Sara na nakita ng taong bayan. Yun yung problema, nakikita ng taong bayan. At naipaghahambing. Kasalanan ba ng taong bayan yung napaghambingin kayo? Isang presidente, isang vice president? Hindi kasalanan. Hindi kasalanan. Kaya, ano to? Tapos sasabihin, tarantado tong si Sara. Sasabihin, magnanakaw tong si Sara. Gago! Tanga! Kasi nakikita ng taong bayan, sino yung naninilbihan.
Sino Correct. nandoon pagka ano? Tama yan. Pagka may kalamidad? Si Sara. Si Pipi. Oh. Eh, nasaan kayo? Wala. Party. It's party time. Party. Oh, nanonood ng Formula 1. Oh, nasa ibang bansa. Kaya naggalit ang taong bayan eh. Correct. Yun ho ang ginagawa nila. Ito nga, nasa Malacanang. Party time. Hindi ba naintindihan yun? Sino ba nag-advise dyan? Tanga na nga, wala pang advisor, tanga rin. Ay, naku, ang mangyari sa gobyerno natin. Tanga, tapos mahawa ang armed forces, magiging tanga rin. Isa virus, nakakahawa. Kumbaga na, pati PNP, nahawa na lahat, panay tanga. Kaya tayo medyo allergic sa mga... Madami yung Misa meron mga magko-comment yung mga troll dyan. Alam naman na ho natin. No, kaso, wala naman ho silang bilang. No, totoo lang ano lang naman ho yung mga yan merong bayad kaya maiingay. Pero iba yung mga kababayan ho natin. Kita naman, alam mo naman, pagkaka-compose pa lang ng comment, masasabi mo na, ang nag-comment na yan, na hindi yan tanga. Pati doon sa Congress, saan ka nakakita? Yung Congress, ang paggagaling ng batas. Puta ka na makabobo sa batas. Nantokwa. Anong bansa ito? Anong bansa? Pilipinas. Kaya nga, kung hindi nyo naintindihan at salita-salita pa kayo, PNP, huwag na kayong makialam. Huwag na kayong makialam. Huwag kayong magpapagamit para ang taong bayan ay supilin because magagalit ang taong bayan. And you will have a revolution. I'm warning you. I'm trying to protect you. Kasi hindi nyo nararamdaman. Hindi nyo nararamdaman ang pulso ng taong bayan. Correct. You are light years away from reality. Yan ang problema ninyo. Masyado kayong Grabe yung mga reference itong mga light years away. Grabe, ganun ho kalayo ang pagitan ng mga otoridad sa panawagan ng sambayanan. Yung paglalabas na sa loobin ng ating mga kababayan ng lanto. Kapalakpakan muna natin itong si Kapdada. Klase talaga, oo. Okay. sarapan sa kinakain nyo. Nakalimutan nyo ng kumain ng asin at kanin, ng kamote, ng puta na, saba na pinakuluan para lang o Lucky Me. Kayo panay sashimi. Yun yung problema nyo. Nasarapan kayo sa posisyon ninyo, nasarapan kayo sa libre lahat, gasolina, opisina, aircon pa. Hindi naman kayo nagbabayad. Taong bayan ang pumapasan lahat yan. At kung kailan kayo kailangan ng taong bayan, nasa kayo? We are apolitical. We are professionals. Oh my God. Okay lang yun, sige. Diyan na lang kayo. Grabe. Huwag na. Taguso yung banat na yun itong si Kapdado. Lahat binabayaran, gasolina, opisina, lahat, uniforme. Tapos nung lalabas ang taong bayan dahil napakaraming kabalintunan ng pamahalaan, sinasabi nyo, hindi kayo dapat sumausaw sa politika. Naku po. Huwag na lalagay sa gitna, huwag na. Huwag na. Kasi ang taong bayan, hindi kayo kailangan. Yun ang masakit doon. Ang taong bayan, ang iniisip na ngayon, yun yung pulso ng taong bayan. Hindi na namin kayo kailangan. Tatayo na lang kami. Yun yung inaano ng taong bayan. Kasi nakita ng taong bayan, para kayo tumayo, armed forces, 150,000, 200,000 na pin. That's only 350,000. You cannot overwhelm the spirit of the people of the Republic, 119 million Filipinos. You cannot kill that. Because if you do kill us, the next generation will stand up and they will keep on standing up to regain the country's independence, to regain our democracy, because we have gone down to the dogs. You, in fact, have allowed corruption to thrive. You have allowed drugs in Malacanang. You have allowed the abuse of power. You have allowed that the citizens of the Republic are endangered. Nasaan na ngayon yung serve and protect? Wala. Kaya nga yun yung problema nyo. Lilipasan kayo ng panahon. Kaya wina-warningan ko na kayo, AFP, PNP.
parang nakikita na nitong si Kapdado at sa tingin ho natin, marami na din sa mga AFP at PNP personnel nakipag-ugnayan na sa mga grupo na kung saan ngayong mga panahon na to naglalabas ng loob, naglalabas ng sama ng loob dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Kaya para sa mga kababayan nating men in uniform na marami yung nagkokomento dito sa PH Update na mga kamag-anak nila, asawa nila, AFP at nakikiisa sila sa mga pinaglalaban ng ating mga kababayan diyan sa EDSA, yung mga panawagan sa social media. Yung daw mga kamag-anak nila na nasa serbisyo hindi naniniwala dito sa administrasyon na to. Nakikita nila mga kabalintunahan pero hindi sila basta-basta makakilos dahil yung mga nakakataas sa kanila, siguro kagaya nitong si Browner, hawak ko sa liig ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Troy. Lumagay kayo sa tama. In the right side of history. Lumagay kayo sa tama. Sa tingin nyo, tama kayo ngayon? Siding with President Bongbong? Go ahead. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Kasi hindi natatakot ang publiko. Tatayo ang publiko. Tatayo kami. Matapang kami. Patayin niyo ako, may papalit. No? Correct. Patayin niyo si Sara Duterte, may papalit. May papalit. Correct. Yun naman ho kasi atin dito. Hindi naman natin sinasabi porke Duterte po, basta kahit sino maupo, basta itulak yung kapakanan ng sambayanan, labanan ang illegal na droga at korupsyon. Yun lang ho tayo. Kaso ngayong mga panahon na to, Duterte lang ho talaga nakikita natin na tatayo at gagawin yung mga nabanggit natin. Wala ho tayong pakialam kung ano apelido. Wala ho tayong pakialam kung ano apelido ng uupo. Basta mahalaga, unahin ang kapakanan ng mga Pilipino, illegal na droga, korupsyon, kriminalidad. Tapos, walang usapan. O sino makakapag-deliver ng mga nabanggit natin na yun. Walang iba ho kundi Duterte. Kaya huwag niyo ho kaming sisihin kung lagi namin binibida dito Duterte. Kasi sila lang ang nakikita namin merong kapasidad, merong political will na gawin yung mga bagay na yun. Hindi, we will not run out of heroes. We will not run out of leaders. They will keep on coming because it is from the Filipino people. And you, one day, will all be out of power. Yun ang isipin nyo. You will be out of power. May ikot ang gulong. Ay, nako. Sorry, bakit ako ba nagpapaalala sa inyo? Ang aking, wag sana tayo umabot sa French type na revolution o cultural type na revolution ng China because wala ang antrasan yun. Sinong gumawa? Babanatan nyo, destabilizer pa yung taong bayan, destabilizer kami. Hindi kami destabilizer, mga ina nyo, putang ina nyo talaga. Mga bopol kayo. Nagpapagamit kayo eh. Destabilizer, paano naging destabilizer yung fire na protektahan ng bansa sa maling gawa? Kayo, ano bang ginagawa ninyo? Are you trying to become heroes for the country? Or are you being an instrument ng mga katiwalian nitong mga walang yan na to na nasa poder? Don't you see na ginagamit kayo para to maintain themselves in power, para ipagtakpan yung kasakiman nila? Tanungin nyo sa kanila, mga opisyal, general down the line, tanungin nyo, sir, ano ginawa nyo doon sa ginto? Nagbenta kayo ng ginto eh. Magkano? 29 billion? Sir, pwede ba malaman? Sir, bibriefing kayo. Sige, briefing kayo hanggang gusto nyo. Pag-usapan ninyo kung paano nyo titirahin yung EDSA, kung paano nyo i-disperse yung taong bayan. Matapos lahat ng plano, question, sir. Sir, paano? Magkano ba? Ano nangyari doon sa ginto? Nagbenta ba totoo na yung ginto? Hindi, gusto ko talang tanongin. Kasi ako, papatayin ko lahat yung sa EDSA. Papatayin ko lahat yan. Uupakan ko lahat yung nasa EDSA na yan. Gagawin ko, I will follow you. Sir, I will follow you. I will follow you. Hanggang sa kamatayan ko, I will follow you. I will protect you. Pero, question, sir, pwede ba ang malaman? Anong ginawa dyan sa ginto na yan? Benta siya ng ginto. Kinakailangan ba magbenta ng ginto? Bakit? Di ba may pera naman? Nasaan yung pera? Di ba may budget? Ba't kailangan magbenta ng ginto? Sir, anong ginawa doon sa pera? 129 billion may pinagbenta niyan. Meron pa bang balak magbenta ng ginto?
Meron pa ba? Gusto ko lang malaman, sir. Ano nangyari, sir, doon sa flood control project? 1.4 billion a day. Sir, bakit ganun, sir? 1.4 billion, ginasto, sabi ng presidente, SONA. Bakit ngayon binibira niyo si Sara Duterte, 125 million? Bakit ganun? Napaka-importante sa inyo yung bawat kusing na ginagastos sa kaban ng taong bayan, 125 million, OBP, confidential fund, investiga dito, kaliwa kanan, panay kayo contempt. Pati yung nananahimik na tao, love you, Sai, love you, Miss Laika, love you. Huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak, huwag kang magpa-stress. Kakampi mo kami. Kakampi mo ako. Kakampi mo ang taong bayan, kakampi mo ang FGF. Kasi kami, kamakampi kami sa API, ang FGF, na Filipino Guerrilla Forces. Sa API kami, kakampi. Sa taong bayan kami kakampi. Oh, ano yung ginagawa ninyo? Imbitahin niyo siya, inimbestigahan niyo si Inday. Shoutout po muna natin no habang na nagre-record ho tayo yung mga nagpakulay dito kay Sir Joel Arellano. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Maraming salamat po sa pagsuporta. Ingat po kayo diyan sa UAE. Mega love shoutout din ho dito kay Anesita Basco. Maraming salamat ho. Thank you ho diyan sa 50 Hong Kong dollars. Mega love shoutout. Mega love shoutout dito kay Sparkles, thank you ho diyan sa $31 na yan. Mega love shoutout. Maraming salamat to, maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat kung nasan daw kumanungay ng digdig naroon yung mga panonood. Pero yung lahat ng confidential fund, inimbestigahan. Presidential, confidential fund. Office of the President, Congress, yung confidential fund, AFP. Ba't yun, inimbestigahan mo ngayon? Ba't si Sara lang? Kaya kitang-kita it's a political exercise. Tinatanggal nyo Tinatanggal ninyo yung pwede ninyong maging kalaban at yung pwedeng tumayo para gibain yung pagnanakaw nyo. Binibintang nyo sa kanya yung pagnanakaw ninyo. Na kunwari, lulukoy nyo yung taong bayan. Ay, naku, putay ng mga putangin na nyo. Lumang style na yan. Style bulok. Style bulok yan. At AFP-PNP, diyan kayo kumampi. Pero may question ba ako, sir? Question. Anong ginawa dun sa Resolution 10? Bakit, sir, hindi yan binabago? Ang dami na nagsasabi, sir, resolution. Sir, may anak na ako, sir. 3 na yung anak ko. Kay 2011 pa yan, 2012 pa yung Resolution 10. Malalaki na yung anak ko. Matatapos na sa elementary. Bakit? Nung pa yung Resolution 10, bakit hindi yan inaayos ng Kongreso at Senado? Kung totoo yan, sir, na ninanakawan tayo, kasi certification, liquidation by certification ng mga congressman at senator. Honorable ang tawag. Bakit, sir? Walang resibo. Putya kami, sir. May mga kasama kami, mga kabatchmate kami, natanggal sa serbisyo. 1,000 lang hindi maklear. At sinabi, magnanakaw. Bakit, sir, itong Congress at Senado? Buwan-buwan, walang resibo. Kiniklear. Di ba, sir, magnanakaw yan? Plunderer. Meron pa ako sa tanong, sir. Isang tanong. Anong ginawa dun sa PhilHealth Fund? At kinakailangan, sir, maglipat ng 89 billion. Para sa inyo, sir? Di ba may pera nga, sir? May budget? Ano ginawa, sir, dun sa Maharlika Fund? Maharlika Fund na 500 billion ang investment na authorized na puno yata yung 250. Hindi ko na nga alam, sir, Sinasabi, panay pangako, invest. Ano na nangyari doon sa 250 billion? Nasaan yung pera? Kumikita ba yun? Saan naka-invest? Karatang, sir, itanong. Bago ko patayin lahat ng tao dyan sa EDSA. Bago ko ibuga yung tear gas. Bago ko i-disperse yung nasa EDSA. Kasi kung hindi nyo ako sasagutin, may punto itong mga gagong nagrarally. Correct. Bakit ganun, sir? Yun yung problema nyo. Mga pinuno sa AFP at saka sa PNP. Pagka yung mga sundalo nyo at mga polis ninyo nagtanong at hindi nyo masagot, panay kasinungalingan ang isasagot nyo. At ang sasabihin ninyo, we are apolitical, we are professional. Patay kayo. Patay. Good luck sa inyo. Kasi
ang lalabas, sinungaling kayo. Alam ko yan kasi galing ako sa serbisyo. Huwag niyong, hindi niyo mabubullshit ang tao. Kasi may pamilya yan eh. Sir, marami ng droga doon sa tinitiran ko kasi yung asawa ko at saka yung pamilya ko nagdedelikado sir ang buhay. Ang problema sir, ako, pupunta ako sa serbisyo, nagjo-duty ako, paano yung pamilya ko? Baka mamaya mamatay na. Bakit laganap ngayon yung droga, sir? Tsaka totoo ba yun, sir, yung presidente natin? Nagdodroga? Di ba daling patunayan nun, sir? Per follicle test ka lang? Di ba? Pagka you are going to defend the president because it is your mandate to defend the president and this government. Banat pa nila the duly elected government. O sige, pag-usapan natin. Pag-usapan natin yan. The duly elected president, officials of God. Teka muna. Di ba duly elected din itong vice president? 32 million, pinakamaraming boto nga eh. You have lost it already. Not me. I am here. Kayo, bumaba kayo. Sir, once upon a time, you wanted to join the armed forces, and the PNP. Na ika nga na all those baloney na sinasabi, to serve my country, to protect the people. Di ba? Ang habol naman ninyo, meron kang income buwan-buwan para sa pamilya mo. And here you are. What are you doing now? Are you fulfilling that duty? Are you to serve and protect the country, to serve and protect the people, to uphold the Constitution, or are you being an instrument na i-weaponize yung Constitution against the people of the Republic? Pag-isipan nyo. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung kumampi kayo kay Marcos. Go ahead, kumampi kayong lahat kay Marcos. We don't care. Kasi kung walang tatayo para sa taong bayan na mga AFP at PNP, ang Filipino Guerrilla Forces ang tatayo para sa taong bayan. We will stop from being neutral and we will see to it that this country ay tatayo ng maganda. Na tatayuan namin ang tama. 7 million kami. Sorry, may binabalidate pa eh. Sige, kalahati na lang. 3.5 million. Okay lang. Hindi nga maasahan yung 350,000 AFP, PNP. Hindi kayo maasahan eh. Diyan na lang kayo sa isang sulok. Kung gusto nyo, lumabang kayo, upakan yung taong bayan. Let it become an international incident. Na yung AFP at yung PNP ay tumatayo para kay Bongbong Marcos. You have become and allowed yourselves to become mercenaries. Ang sakit. Kaya kami mga nasa serbisyo once upon a time. Ay, nako. Putragis yan. Tapos bibirahin nyo ako ngayon. Tinitira nyo ako. Sino ba si Dado Enrique? Tangina nyo. I serve the service. I serve the country well. Aanim lang kami na government negotiator noong 1989 that resulted to a going back to barracks ng mga ranger naman. Kasama ko, bumalik sila sa barracks and na-prevent ang bloody napatayan. What we are preventing now. Hindi ba naintindihan nyo sa kukote ninyo? Kaya nga tinayo namin yung Filipino Guerrilla Forces para kung sakaling magkaroon ng gera, nandiyan kami para depensa ng taong bayan. Pero ang nangyari ngayon, dumadating yung sitwasyon na nauna pa itong putangin ng gulo na itong wisit kayo, nananahimik kami. Dapat kayo tumayo, hindi kami. AFP, PNP, pero kung ayaw ninyo, good luck sa inyo, kami ang tatayo para sa taong bayan. Wag na wag ninyong sasaktan ang taong bayan. Wag na wag ninyong sasaktan ang taong bayan. Ang unang tear gas na lumapag diyan sa EDSA, you are already declaring war against the Republic of the Philippines. You are declaring war against the people of the Philippines. And that will be bad. Hindi namin pipigilan ang taong bayan. Hindi namin pipigilan. Ginusto nyo yan.
Kung kunyaring mangyari yung ginusto nyo yan. Kung if you allow na itong mga putang inang mga politiko na to ay gamitin ang batas para ipagtakpan yung ginagawa nilang pangungulimbat sa taong bayan. Putang ina, mag-isip kayo. Ginagamit yung batas, weaponizing the Constitution to suppress the people, to hide the truth. And then they're using trolls and bloggers paid to destroy Sara Duterte, the bloggers. Pucha, kami, go ahead, good luck sa inyo. Maglabo-labo na yan. Sa tingin nyo, mapipigil yung taong bayan? No. Tatakutin yung taong bayan? No. Because the people will rise up. Ay, nako, ang bupol ninyo, the people will rise up. And that is bad. That is bad because the people, they're fed up actually. Hindi nyo nare-read yun? They're fed up. Simple lang ang gusto ng taong bayan. No? Yung OFW natin, kaya trabaho sa abroad. Kasi better pasture eh. Wala kang opportunity dito sa bansa para lumago. Gusto lang nila magandang Pilipinas. Tapos napapalitaan nila, walang kwenta, wala. Ano nangyayari sa atin yan? Tapos nakikita nila, ganyan, patay. Oh, tapos uwi sila, pamilya nila, droga, adik, yung anak nila, na-rape. Oh, yung mga lalaki, yung misis nila, nabanatan ng kusino. Oh, na-rape nga. Oh, paano? Di ba ang sakit? Putang ina nyo. You just serve the government. You just serve the people. Yun lang, hindi nyo magawa. Ang ginagawa nyo, ninanakawan nyo pa. Tapos nang babaliktarin nyo. Kaya, question sir, ano ito? Ano sagutin nyo ako sir. Susunod ako sa inyo sir. Hanggang langit, hanggang impyerno, susunod ako sa inyo. Sa inyo sir. Pero, bakit ko titirgasin yung tao? Bakit ko titirgasin yan? Nag-express lang sila ng galit nila eh. Di ba tama sir yung mag-demand tayo ng hair follicle drug test kay Bongbong? Ba't di niya sinasagot yun? Baka totoo yun sir. Bakit natin paprotektahan yung gago yan? Bakit? Hindi niyo masagot. Bakit? Hindi niyo masagot sir kung ano silang... Sir, hindi niyo ba tinatanong yan? Kami na lang ang tatanong sir sa kanya. Diretso. Hindi niyo kayang tanongin eh. Kasi sip-sip, buto kayong lahat eh. Nag-aspire kayong promotion eh. Pero kami... Yun ho talaga ang totoo doon mga kababayan. Yun ho talagang katotohanan doon. Yung iba dyan, kagaya nitong si Browner, nandyan ho sila kasi gusto pa ho nilang tumaas yung kanilang mga ranggo. At yung mga nasa baba nitong si Browner, wala ho silang pakialam sa atin, wala ho silang pakialam sa damdamin ng sambayan ng Pilipino. Ang gusto lang ho nila, tumaas ang sweldo, lumaki, tumaas ang ranggo. Nakarap kami sa pamilya, kami sinusubong yung tao. Kami mag-aakis ng tirga sir. Kami bababo sa tao. Kami madedemanda sa tao. Nasaan kayo? Nandiyan kayo sa mga opisina nyo? Okay. Kami na lang magtanong, sir. BBM, baby, pwede ka bang mag-hair follicle drug test? No? Pwede ba? Ay, siya nga pala. Pag hindi kayo nagpa-hair follicle drug test, mismong ibang bansa, yung US, ang magpapa-hair follicle sa'yo, yari ka, kakaya ka. Hindi na makakabangon ng Marcos. Hindi na. Kaya nga, mas maganda niya, sagutin nyo, hair follicle drug test. Ang dami niyo sasagutin, sa totoo lang. Ang dami yung problema, ang dami. Ngayon, talong. Kung kayo nakasakay sa bus, pumutok, flat, pumutok. Nakasakay kayo sa private car, pumutok, flat. Ano kayo nyo? Ipipilit nyo bang paan na rin yung sasakyan? Sentido ko man, mga kababayan, naintindihan nyo to. AFP-PNP, lahat kayo, buong Pilipinas, naintindihan nyo to. Na-flat yung sasakyan mo, kahit sinong tao, maintindihan yan eh. Di ba? Accepted convention kasi. Accepted norms, no? Because of technology and everything, because of what it really is. Kaya nga na-invento ang spare tire. Palitan mo ng spare tire. Because we have a system, pagkapalpak ang presidente, na-flat eh, pumutok eh. Ang daming problema. Palitan mo. Yun, nandun na yung tao ngayon eh. Nandun na yung tao. Gusto nilang palitan. Ayaw mong sagutin, palitan ka. Yun yung tama. Okay. Isa pa, maintindihan nyo. Nagtatrabaho ka sa kumpanya.
Let's say janitor ka, clerk ka, bisor ka, manager, line manager, vice president, whatever. Na-chismis. Na-chismis. Yung presidente ng kumpanya, binibira. Sorry, ginaganon. Anong oras na? Anong oras na? Anong oras? No, tinatanong ng presidente, yung sekretary niya, na kaibigan no, anong oras na? Ade, nakita nung sekretary, gumaganon, sabi ng presidente, anong oras na? Sumama yung sekretary, na-chismis kayo sa buong kumpanya. Nalaman ng board of directors. Anong tingin niyo dito sa kumpanya? Motel? Ha? Kayo, mga Pilipino, anong gagawin dapat doon? Sabi ng board, explain mo yan. Mag-explain siya. Kung simple kayong empleyado, tanggal ka. No? Okay. Anong gagawin, kunyari? Pagka nalaman na chismis sa kumpanya, may isang nagnakaw. Isang nagnakaw. Okay, presidente nagnakaw. Anong gagawin? Sabi ng board, explain. Kasi pagka di mo ma-explain at napatunayan nagnakaw ka, tanggal ka, palitan ka. Anong gagawin? Pagka yung presidente sinabi, sumisinghot ng droga, tanggal. Alam natin yun eh. Ano ngayon itong ginagawa ng mga putang inang to? Anong ginagawa? And yung AAP at saka PNP ginagamit para isuppress ang taong bayan. Wow, ang galing naman. Ang galing. Sino nagsusulit sa PNP? Wow, taong bayan. O bakit yung gagamitin yung AAP at saka PNP? Para pukpukin kami? Para pukulin? Para arestuhin? Utangin ninyo. Ang taong bayan ang nandito. Kaya hindi kami natatakot sa inyo. Hindi. Saktan nyo kami. Lalo kaming tatapang. Bonifacio Day bukas. Naku. Bonifacio Day. Ano? Gusto nyo maglabasan kami ng itak? Gusto nyo? O, tiyan na. Wala magdadala ng gamit. Wala magdadala. We want... Mapayapa tayo bukas. Mapayapa. Wala akong magdadala ng gamit. Naku, pagka nagdala ng gamit, iba na ho yun. Pero ano lang, i-voice out lang natin yung mga saloobin natin. Yun To resolve this peacefully. But if the armed forces and the PNP will allow themselves to be used against us, then we will rise up fully armed. Yun ang problema nyo. Mindanao. Ha? Mindanao. Yung, alam niyo ba, kami sa FGF, pinipigil namin yung mga tao namin. Kasi ang problema namin, ang daming factions, no? We have so many people armed. Ilan ba registered firearms sa Pilipinas? PNP, aber, 4 million. Ilan yung those firearms? Mga 500 to 1 million taon. 500,000 to 1 million, o 5 million. Kaya, pwede ba na yung 2 million hawak namin ng Filipino Guerrilla Forces, lahat ng members and affiliated groups sa Filipino Guerrilla Forces, na nagsasabi, sir, yung mga tao galit na, sir. Gusto na ng revolusyon. Putang na. Ano ba yung revolusyon? Teka muna. Anong revolusyon pinagsasabi nyo? Why? Because we believe in the Constitution. We believe in our laws. We believe in peaceful transition. Palitan lang ng spare tire ang usapan dito. Anong revolusyon? Pero sinusuppress Palitan lang. namin. Kasi ang Mindanao, kakalas na sa bansa natin. AAP, alam niyo yun? PNP, alam niyo yun? Naku, yan ang po sinasabi natin. Kakalas na eh. Gusto nila, kung ayaw niyang putang inang Luzon na yan, kami na lang. Puta ragis, delikado to Delikado yan. Bakit tayo mabot sa ganyan? Kasi nga, sobrang abuso. Sobrang abuso. Ayaw pumayag ng Mindanao na ubusin yung kaban ng bayan. Ganon kasimple. At kayo, nagpapagamit kasi kayo. Ginagamit yung konstitusyon against the people. And then it becomes rebellion, inciting sedition. Pati nga si Duterte, babanatan yung inciting to sedition. Putang ina nyo. Putang ina nyo lahat. Gusto nyo makakita talaga ng inciting to sedition? Gusto nyo talaga makakita ng inciting to ng rebellion? Gusto nyo talaga makakita? Go ahead, magpagamit pa kayo.
gamitin nyo pa yung batas. Gamitin nyo. Because the people of the Republic will rise up. And you will be surprised. And you will be overtaken by circumstances. And it will be written in this history that it will be the darkest part of our history and the redeeming part of our history. That the people got fed up and rose up against a tyrant. Putang ina nyo. Eh yun nga pinipigil namin. Ang daming retired na galit. Hindi nyo ba naintindihan? Hindi nyo naintindihan. Pinipigil namin. Pero pagka dumating doon sa parang Fernando po, kapag napuno na ang kaban, puta na, kakalusin kayo. Wala na. Wala Hindi na. namin mapipigil yan. At saka di namin trabaho kasi yan. Pigilan yan. Di namin trabaho kasi yan. Pigilan yan. Kung ang gagawin nyo, PNP tsaka AFP, eh pagpupupuktukin nyo yung taong bayan at raratratin nyo, makakaharap nyo yung 7 milyon namin. May baril o walang baril. Kasi yung iba dyan, kahit itak, lalaban. Bonifacio Day bukas. No? You better make a choice. Diyan kayo? Sige, diyan kayo. Diyan kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Because you will face that day when, that day of obsolescence. Wow, ano yun? Mga kababayan, ang problema kasi nitong mga organizations na to, na wag niyong sisiraan, no? Wag niyong mumurahin. Nahirapan sila mag-intindi. Parang mga bata, kaming mga senior na galing sa serbisyo. Nakita namin kasi, itong mga nagsasalita para sa organization, nakala mo mga bida, hindi naman. Ang bida dito, hindi kayo, mga AFP, PNP, hindi kayo bida dito. Never kayo naging bida. Never. Kasi bumaba kayo dito, eh, oh. People of the Philippines, nandito kayo, once upon a time. Ito yung constitution natin. Bumaba kayo to serve the public, to serve the Filipino people. Naging sundalo kayo, naging police kayo. Pumayag kayo, umalis dyan sa pedestal ng in-enjoy ng taong bayan. The highest in the land. Bumaba kayo dito. Ito yung presidente. No, yung presidente, mga judge, saka mga legislator, congress, senators. Ito lang kayo, ito kayo. Pinutusan kayo nito. Pinutusan kayo nito para sumunod kayo. At tinatakot kayo, mawala kayo sa trabaho. Ma-retire kayo, malipat kayo, ma-floating kayo. Yan, kita yung power nito. And dahil sa takot ninyo at masyado kayong personalistic na, sabi nyo, political. Sabi nyo, professional. Pero hindi ganyan yung nakikita ng taong bayan eh. Yun yung problema nyo. Nakikita ng taong bayan, nandito nanonood yung taong bayan, nakikita na nagiging mercenaryo kayo. At the expense of the people. Sila nagsusweldo sa inyo, ginagamit kayo mga putang inang to nasa itas nyo para supilin itong taong bayan. And you are trampling the Constitution. Destroying the ideals in the Constitution that we are hoping na magkaroon na isang magandang Pilipinas, kaya binuo yung Constitution, kaya binigyan ng buhay. Yan yung guide natin. At pag nakikita na, nagigising na taong bayan eh, nakikita na ng taong bayan, ano ginawa niyo sa Constitution? Bakit niya binaboy? Ba't nagkaroon tayo ng presidente na nagdodroga? Bakit nagkaroon tayo ng isang first lady na hindi naman natin hinalal na nagpapatakbo ng bansa? Bakit nagkaroon tayo ng isang speaker at mga congressmen, yung speaker muna, na nagpapatakbo ng Congress at ang laki na influensya, kung kaliwa kanan nagpapamigay ng kung ano-ano, kanyang pera ba yun? Na may mukha pa niyang putang inang yan, may mukha pa niya, tang inang yan, pero ng taong bayan. Na ang boto niya, 200,000-300,000 lang, na ang pinipiga nila ay yung isang tao na ang tawag, Sara Duterte, na Vice President, 32 million ng boto. Putangin lang yan. Anak ng to, nagkakalito. Binaboy nyo. At bakit tayo may mga congressmen, may convicted pa, nakaupo ba, nasalita pa, putang yabang pa. At itong mga sangkap ng congressmen,
Kala mong ang gagaling, panay bopol. Wala namang alam. Ano, ang yayabang, pero mga 200,000 lang ang boto, 300,000 ang boto. Paano nangyari yun na itong mga putang inang to, tinatakot ang taong bayan? Kasi watak-watak kayo. Kasi hindi nyo alam yung inyong kapangyarihan. 4 lang. Isa, walang pakialam. Isa, hindi alam. No? Yung isa, takot. At dito tayo, makabayan. O, hinakailangan ito, ang kalaban nito natin lahat ay isa lang. Alam, pero walang pakialam. Alam niya na mali. Alam nila, binabayad yung konstitusyon. Alam nila na nagnanakaw sila. Pero nakikinabang kaya wala silang pakialam. Hindi pwede yun. So what are the ideals na gusto natin? Gusto natin itigil to. Gusto natin, presidente ka, hindi ka pwede talaga na nagdodroga. Simple lang. Patunayan mo na hindi ka nagdodroga. Once upon a time, wala ka kapangyarihan, binigyan ka namin kapangyarihan, tapos ngayon, putang ina ka, isnapin mo kami, tangina mo. Hiningi mo yung atensyon namin eh. Tapos ngayon, bigay mo yung atensyon sa amin. Tapos i-disperse nyo yung tao, tangina nyo. Ang unang-unang itirgas ninyo dyan, sinasabi ko sa inyo, you will have a revolution in your hands. And you cannot stop the people. Pinipigil namin, hindi namin kaya. Sinasabi na namin, at maling-mali ang gamitan ninyo ng tear gas. Maling-mali yung pinakita nyo sa KOJC. Pogbambin nyo. Kaya General Torre, maling-mali yung iniisip ninyo. Maling-mali. Because you cannot stop the wave of new Bonifacios coming down your way. Knocking at your door, you cannot stop the new breed of Filipinos, the new Bonifacios. You cannot. Eh, bukas araw ni Bonifacio. Hindi mo naintindihan. Hindi mo naintindihan. Pagka yan, lumabas ng bahay at may mga itak, anong gagawin nyo? Raratratin nyo? And in the guise of protecting the state? Eh, on record eh, nagnanakaw kayo eh. On record yon, your honor. O, ang daming ebidensya. Hindi nyo tinidinig, hindi nyo in-explain. Ibig sabihin, nagnanakaw talaga kayo. Nagdodroga, ayaw mang political drug test. Ibig sabihin, nagdodroga, baka dinadamayan nyo pa eh. O, tapos eh, sasabihin nyo, hindi, lumaban eh, nanlaban. O, gaano kayo kaiba doon sa sinasabi nila ngayon, EJK, tangina nyo. And gusto nyo, ubusin nyo 119 million Filipinos. We don't care. We don't care. Tataas kami. Tatayo kami. That's what we care. Yung future generations ng Pilipinas. Bukas tayo ay nananawagan bukas ha, Bonifacio Day, dyan sa EDSA o dyan sa Liwasang Bonifacio. We are part of history. We are all part of it. Whether you are in the right side, the left side of history, or the right side, the wrong side, the right side of history. Kami, we know we are in the right side of history. We know that we are blessed by God Almighty. Kakampi namin. Kaya nothing will happen to us. Kayong mga demonyo ang pipitikin ng taong bayan. Pitik lang. No? That's the message. One time, big time. So maraming salamat sa inyo mga kababayan. Ayun na nga mga kababayan, one time, big time. Bukas sa EDSA, panawagan